Ang treasure hunting ay isang expedition sa malalayo't makasaysayang lugar na pinagtaguan ng sinasabing Yamashita Gold. Nakakaintriga kahit alam ng lahat na sa record ay wala pang gintong nakuha. Kailangan palang handang-handa ka kung sasabak sa treasure hunting. Ito ang magastos na hobby. Ang financier o gagastos ng lahat ang pinakaimportante. Kung wala, katulad ni Mang Dong Garcia ng Antipolo ay talagang mano-mano. Aabot ng matagal na panahon ng paghukay. Karet, itak, pala at kamay lamang ang gagamitin sa paghukay. Ito ang guwahit. They look alike siya. Pointing out dito sa treasure. Yan ang diretso sa treasure. Yan nakita ang marker na araw. Dudrawing ko mamaya yung araw. Oo nga, santambak na markings ang nakalap niya sa kanyang lugar sa Boso-Boso. 3 deposito ng treasure ang nakabaon daw dito. Ilang hukay na ang ginawa, pero hindi pa rin maabot ang pakay. Risky yan kung pag-usapan natin hirap. May encounter yung poison. Light bomb. Hirap. Excitement at saka dangerous game. Magkamali ka. Tutulog. Kung tagumpay ka, you might be a billionaire or millionaire. Firstly, ang problema talaga financial. Kasi nauubos at financial ko yan. Pagka walang pera, trabaho mo na, hanap buhay kung may pera, hindi ka ginawa eh. Kasi wala akong financial. At hanggang ngayon, kung di mapa, puro tunnel at markings ang positibo sa ambisyon ni Mang Dong. Iba si Mr. Cesinando Fernando, isang businessman na 5 taon pa lang sa hobby na ito. Kasama niyang treasure hunter si Al Umali, ang presidente ng Treasure Hunters Association of the Philippines. Alam mo sa amin sa treasure hunting, merong tinatawag kami na hindi yung to see is to believe. You have to believe first before you see. So, ang tendency namin kumanap at maghukay, no? Pero hindi kami pwedeng maghukay nang wala yung tinatawag namin laba. Light pointer, authenticate map, visible marking, accurate detector. Sa kanyang project sa Laguna, may gold detector na siyang dala. 8 gold deposits ang kanyang target sa iba't iba ngunit magkakalapit na lugar sa Laguna. May manpower siya at teknolohiya, bagamat kulang pa rin sa suporta ng pamalaan. Ang nagiging problema lang nakikita namin ay hindi nagiging transparent. Sa kabila ng napakarami ng permit na inaprubahan, wala pang recorded na nakuha o may share ang ating government. Ha? Hindi natin malaman ngayon kung totoo ba ito, kung nakakuha nga ba o hindi. Dating garrison ng Hapon ang kanyang lugar, tabi ng creek kung saan umano ibinaon ang mga kayamanan. Malinaw ang mga markings, halaman, waterfalls, at mga ukit sa buhay na bato. May korting ulo ng pagong. Ito umano ay tumuturo ng direksyon. Sa kapal ng gubat na ito, mahirap maniwalang nandirito ang treasure ni Yamashita. Hindi siguro magkakamali ang gold detector. 6 na treasure deposit ang nandirito dahil sa walang tigil na pag-angin ng aparato. Sa punong ito, sinimula ni Mr. Fernando ang paghukay. Malinaw anya ang butas sa puno na ayon sa libro ay patungo sa tunnel ng gold treasure. Nakuha namin informasyon sa isang matanda, mulas mga 75 to 80 neto, na nung panahon ng Hapon, ay ito'y ginawang isang garrison. Ito si Mr. Umali nga, alam din na kasi may mga signs na paano niya matidetermine yung merong Yan yung tinatawag naming visible marking sign, code and symbol. Yan yung mga inilalagay ng mga hapon sa bato, sa semento, sa mga kahoy, at para tanda na nandun ang treasure. Ito di tunnel ng DD3. At ito yung bilog-bilog na nagayara ay nakita namin doon sa may malapit sa puno. Kaya isa yun sa positive indications na dito mayroong nakabaong treasure. Isang hamon para sa akin ang mga impormasyong tila nakakabilib. Kaya't para sa akin, kailangan ay makita ng 2 mata ko. Scientific approach ang kay Mr. Fernando. Hindi sila naniniwala sa ritual.
Ito, may inihandang gas mask dahil minsan may poison gas o bomba sa loob ng tunnel. May ilaw para sa helmet, oxygen tank, ang pangsalok ng tubig, at siyempre, ang gold detector. At sa kuwebang hindi matanaw ang hangganan, bumaba ako sa hagdang kawayan. Malamig sa loob, determinasyon at kapit tuko sa hagdan ang kaagapay ko sa dibdib. Sa lagusan halos isang tipa ang laki na hukay ang mga pointers at markers na nasa koleksyon ni Mr. Fernando ngayon. Mga layers ng simentong hapon, Nagaraya stones, coal deposits, maging 3 hugis ng ari ng lalaki, small, medium, large. Sambahan daw ng mga Hapones noon para sa magandang ani. Indikasyon dito, marahil ay 3 klase. Ang ibinaon dito, maaaring isang 6.2 kilos. Yung pinakamaliit na bara, yung 75 kilos. At posible rin siguro na meron dito 90 kilos. Kasi small, medium guns eh. Mula sa kuwebang tila balon ay naging pahalangan direksyon. Maliit na tunnel muli, naku, pagda na naman. Habang tumatagal, hingal kami dahil ayon sa mga guide namin, kumukonti na ang oxygen habang lumalalim ang hukay. Ang hirap bumaba dito. Mga 100 feet. Tapos, susunod na lungga naman itong susungin ko. Oh! Malalim! Mga ilan pa? Feet. Mga 20 feet pa? Sabi nila, hobby ang treasure hunting. Pero sa nakikita ko dahil sa mga na-report na Yamashita treasure, marami na naghahanap sa treasure. Baka dito makaswerte tayo. Kompleto ang team ng hunters. Bukod sa financier na nasa itaas, sa loob ng tunnel ang checkman, ang leadman, at ang digger. Si Albert ang leadman, hawak niya ang gold detector. Bandang kanan ng gold, mayroong sa bandang ilalim. Sigurado siya. Ikaw, Tim. Paano malaman meron mga naano na si Sirs? Natutulog siya. Pagka hindi niya makakasyal, wala tulog. Pag wala, Wala. Walang, hindi saldo tiwan. Pagka wala. Ito mga bitak natin nagkagaling ni Jason ng Gold. Ito lang. Mga 5 metro na lamang daw ang treasure box. Pero bakit kaya hindi pa tuluyan? Pagkakataon na. Delikado mag-cave-in dahil malambot na ang mga batong layer na ginawa daw ng mga Hapong nagbaon ng mga kayamanan. Sinubo ko ang detector. Baka ako pa ang swerte. Nakaon na. Kapag nakadetect ng ordinaryong metal, malakas at tuloy-tuloy ang tunog. Kapag gold, pahinto-hinto. Positive. oo, meron dito. Dito nun. Kailangan ng Gold. Sa itaas. Malakas dito. Jason ng Gold. Mga 150 feet na ang lalim namin. Halata na dahil sa ilang layer ng bato. May Japanese cement pa at tila konkretong pader na nakaharang sa dulo ng diggings. Isang jackpot para kay Mr. Fernando kung may makita. At nangako makikipagtulungan sa gobyerno sakaling makuha ang unang treasure na anya ay isa sa publiko kaagad. Parang tunnel din na magaan pasukin, ngunit napakahirap umahon. Lalo't ang inaasahan mo ay hindi natuloy. At katulad ng karamihang diggings na madilim, paglabas sa liwanag ay nagiging misteryoso na ang resulta. Isang pakikipagsapalaran ng treasure hunting. Kailangan tiyak ang bawat hakbang.
Ang hindi ka lang nakakasiguro ay kung may gintong makukuha o wala. Marami ng paghukay ang ginawa. Marami ng swerte, marami ng minalas. May nagbubuwis pa nga ng buhay. Ngunit may malaking katanungan. Kung walang nakukuha ang ginto, bakit patuloy ang paghukay? Mula sa lalawigan ng Laguna, ako ang inyong naging correspondent, Gata Belgas.